Napanaginipan ko pa, Diyos ko. Well, asahan nyo na magbabalik si Benny Abante, Congressman Representative 6th District sa Maynila. Etong si Benny Abante sa Kongreso sa 20th. At as usual, anong ine-expect natin? E di gaya nung ginawa niya sa 19th Congress. Laban kay Comelec Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Atty. Pisaras ay dumalaw si Atty. Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para magkorte si Col dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan, totoo ang laban. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Yeah. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Hoy, isang like and share naman dyan mga kayon, ha? Para sa algorithm ng ating YouTube channel. Sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Good morning everyone! Siyempre maraming salamat sa lahat ng mga viewers, subscribers at followers natin sa Facebook, TikTok at pati na rin dito sa YouTube, Joe Malone TV po para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan sabay-sabay po tayong mabwisit ngayong araw na to. Damay-damay na to ha, hindi lang ako. Siyempre kailangan kayo din. O shoutout natin sa lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV, pati na rin yung mga viewers natin OFW ka man o dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa pagsubaybay, pagtangkilik, pagkikinig at suporta sa akin. Kung gusto niyo sumuporta mga kayon, isang like and share naman sa video na to, syempre. At paki-check na rin, paki-double check na rin din kung nakasubscribe kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload sa mga issue ng bayan na kailangan natin posesan at higit sa lahat, pag-usapan, himahimayin, pilit unawain at intindi. Intindihin, pakiusap naman, Philippine government, pakiintindi naman sa amin, maralita. Yung mga batas, pangyayari at higit sa lahat, yung mga issue na dapat namin maunawaan din. Baka kasi kayo lang yung nakakaintindi, Diyos ko naman, talaga naman. O talagang sinasadya niyong guluhin, lituhin ang aming isipan nang sa ganun hindi kami makakuha ng konkretong sagot galing sa inyo. Wag naman ganun, di ba? Gusto niyo mabuisit, di ba? O ito, simulan na natin mga kayon. Ayan, breaking news. Comelec 2nd Division voids candidacy of Joey Uy. Representative Benny Abante declared the duly elected Congressman of Manila 6th District. Ano yan? Comelec also says proclamation of Councilor Darwin Sia of Manila 2nd District may now push through. Nilip na kay Darwin Sia. Kahapon yan, Wednesday. O, sabay-sabay tayo, ha? Diba? Benny Abante is back sa Kongreso para sa 28th ano ba ito? Congress. Patay. Patay na. Nakapag-celebrate na si Joey Uy, si Congressman Joey Uy. Nakapagpasalamat na rin sa 6th District. Tapos biglang ganito.
Hindi ko alam kung ano ang explanation dito mga kayo na. Pero ato kasi kaninang madaling araw lumabas eh. Talagang hindi ako nakatulog. Puta, nanaginip pa ako eh. Napanaginipan ko pa eh. Di ba? Ano to? Napanaginipan ko pa. Diyos ko. Well, asahan nyo na magbabalik si Benny Abante, Congressman Representative 6 District sa Maynila. Etong si Benny Abante sa Kongreso sa 20th. At as usual, anong ine-expect natin? Eh, di gaya nung ginawa niya sa 19th Congress. Or much worse, better than that. Diba? Patay. Yari. No? Yari. Diba? Eh, ganun talaga. Ganun nga ba talaga? Well, asahan na natin na magko-contest si Joey Uy. Pero I don't think na may bearing pa yun eh. Diba? Na may alam mo, pag binasa mo to, kahit saan ka pumuntang post na tungkol dito kay Benny Abante saka kay Joey Uy, basahin mo yung comments for you to believe, to see, and to believe, to read, and to believe kung gaano binabash si, hindi lang si Benny Abante rito, pati na rin yung Comelec. Bash na bash. Kayo na magbasa, ayoko na magbasa kasi kaya nyo naman basahin eh, di ba? Para iwas trabaho, di ba? Yun na. Yan ang latest kahapon. So pag di ko alam kung good yan sa good morning, good yan sa good afternoon, o good yan sa good evening, kung ano man yung panahon niyo diyan sa OFW natin. But I'm sure nabalitaan niyo rin to dahil kalat na ito, hindi lang sa TikTok, sa Facebook, sa lahat ng social media platform. Eh kalat na itong pangyayari na to. At I'm sure isa ka rin sa mga nagpipigil ng ebak. Di ba? Pero syempre sila, masaya sila. Eh syempre ganun talaga, di ba? Ganun talaga yan. Okay. Ayan na, Diyos ko, Santissima. Panoorin natin yung next video natin, si Attorney Harold Prespicio. Sinasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay Comelec Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-korte si Col dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Attorney Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ayan na. Sabi, 300,000 to. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yun? Ibig sabihin ba nang hindi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Attorney Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Attorney Pisaras na itong kalakaran na ito ng Comelec ay widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa mga kandidato noong nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa Comelec ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Attorney Pisaras na kailangan niya ng 300 million Yan. para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi mo nakapagtataka yung mga sinasabi na mayroong bilyong-bilyong salapi na nasa isang bank account, na nasa isang lugar, na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa Comelec. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Attorney Pisaras. Nandoon po sa loob ng petisyon. Ito po ay isinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sagutin ang mga aligasyong ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mo Kurap na kurap, no? 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito? Kasama po dyan yung maling paggamit ng Comelec ng version na software doon sa automated counting machine. Ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung daya na inyong ginawa? Ang na-audit po ay version 3.4. Bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nandun ba sa version 3.5 yung daya na inyong in-implement? Ganon din po ang maling pag-implement ng Comelec pagdating sa
sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated Grabe, counting machine. no? Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon? Chairman George Garcia, kailangan niyo pong sagutin lahat ng ito dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan niyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Ang sagot na lang po ay nasa inyong bunganga. Sabihin niyo na lang po ang totoo dahil wala Siyempre, na hindi. kayong seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Kasama po sa prayer namin na ipanis pa si Chairman George Garcia dahil karapalan to ang ginawa nilang mga paraan ngayong nakaraang eleksyon na ito. Sino po ba ang responsable sa pagsasagawa ng maayos na eleksyon? Hindi po ba ang COMELEC, ang Commission on Elections? Sino po ang nagpapampose ng Commission on Elections? Mga commissioner na pinapangunahan ni Chairman George Garcia. Siya ang nagdidepensa ng mga palisiya na kanyang sinagawa. Meron mang taong dapat managot sa proseso ito, lahat ng pandaraya at pagkakamali, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Nang hinihingi rin kami ng tulong mula sa National Bureau of Investigation bilang ahensya na dapat magsagawa ng investigasyon ng mga ganitong anomalya. Natignan nila itong mga aligasyon ni Atty. Pisaras kasi garapalan po ang pag-amin ni Chairman George Garcia. Gumamit sila ng illegal na equipment sa pag-transmit. Gumamit sila ng illegal na software. Hindi po ba yan paglabas sa ating omnibus election code? Dapat po, kung meron mang taong dapat makulong ngayon, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Ano po ang pruweba doon sa conversation ninyo ni May witness tayo. Sa tingin po ninyo, ang ibig sabihin nun ay perang bigay kay chairman, hindi po pera para sa Actually, pagkakipan. at that time, hindi ko maintindihan bakit niya sinabi yun. Pero ngayon, naintindihan ko na. I was shocked. I literally fell off my feet. Nahulog ako sa upan ko. Yan ang tone ng pagkandak ng eleksyon. Pera-pera. Hindi po basta-basta at hindi po biro ang ganitong mga aligasyon, mga kababayan. Dahil kapag pag-aaralan ninyo ang mga statement ni Chairman George Garcia, parang lumalabas. Kapag ilan ang bilang ng botante mo sa inyong locality, 1,000 kada isa. Kung kukumpitin nyo po, mas mura pa yan kaysa sa running rate ng bilihan ng boto doon sa ground. Kung ikaw ay nangangampanya, mas gugustuhin mo bang magbayad na lang ng 1,000 pesos sa COMELEC o bumili ng tigpa 5,000 pesos na boto? Eh nalugi pa yung mga gustong magbenta ng boto na ating mga kababayan. Kasi si Chairman George Garcia, sila ang yumaman. Siya ang gumawa ng illegal. Pero pag-isipan nyo po ng mabuti. Kasi marami po ang nagsasabi na maraming mga nangampanya ngayong eleksyon na ito na hindi na nag-effort na mangampanya. Hindi na rin po silang mag-effort na bumili ng boto. Dahil everything comes together po. Kung totoo po ang aligasyon ni Atty. Pisaras, ang lumalabas po, mas economical para sa isang mandarayang politiko at kandidato na bayaran na lang ang COMELEC para dayain ang eleksyon at para manalo ka. Huwag nang mangumpanya. Huwag ka nang magplataforma. Huwag mo nang kumbinsihin ang taong bayan. Huwag mo nang ipakita ang karakter. Magnakaw ka na lang pag nakaupo ka at sa susunod bayaran mo na lang ang COMELEC. Witness ko si Atty. Harold, expert witness. Ako po ay magwi-witness doon sa kaso dahil gusto ko pong patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated counting machines ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangan ipaliwanag ni Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software. Kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nagtatransmit na ng data mula sa automated counting machines papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Atty. Pisaras na bakit mo sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kung iisipin mo po, lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng napakatalinong utak para mag-derive ng reasonable conclusion. Tanong lang po, Chairman George Garcia, nandaya po ba kayo? What is involved here is the national interest. The right of every Filipino to elect their officials. Ngayon, wala nang ganon. Bahit na lang sa sino binabayaran.
all of a sudden lumabas na lang, elected official na. The evidence wala. Irresponsible people should be fired. Definitely maraming irregularities na na-observe. Number one, yung maling paggamit ng software. Number two, yung paggamit ng intermediary servers na labag sa batas. At yung number three, yung allegation ni Attorney Pisaras na sinabi ni Chairman George Garcia sa kanya na kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Hindi po po ito, suggestion po ba iyon lang? Lahat po ito ay nag-lead sa conclusion ng isang ordinaryong tao na merong modus operandi ang COMELEC sa pagsasagawa nila ng malawakang daya noong nakaraang eleksyon. Ito po ba yung ginamit nila sa kada kandidato na lumalapit sa kanila? Ito po ba yung dahilan kung bakit nanalo ang mga ilang kandidato na hindi inaasahang manalo? Ito po ba ang dahilan kung bakit walang tiwala ang taong bayan ngayon sa resulta ng eleksyon? Ngayon po, iniimbitahan ko namin si Chairman George Garcia na lumapit sa Supreme Court. Kami na po ang lumapit mismo sa Supreme Court dahil ayaw niya tayong pansinin sa media. Gusto po namin na tawagin siya ng Supreme Court. Chairman George Garcia, maliwanag po ang mga allegation laban sa iyo. Maling software, maling transmission, at yung mukhang tunog na nag-i-invite ng bribery. Sagutin mo, anong ibig mong sabihin noong sinabi mo na kailangan ng 300 million pesos para manalo? Meron pong sufficient na ebidensya para mapatunayan na nangyari yung conversation na yun between Attorney Pisaras at kay Chairman George Garcia. Sapat po yung mga yun. Hindi po pwedeng itanggi yun ni Chairman George Garcia. Ang kailangan niya pong gawin ay ipaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin niya nung sinabi niya kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Kung ikaw, ordinaryong tao, anong ibig sabihin yun? I'm allowed only to spend 900,000 pesos. Hindi mo po pwedeng sabihin na yung sinuggest niya na 300 million pesos ay dapat mong gastusin legitimately sa pangangampanya. So kung hindi yun yung 900,000 pesos na legitimate mo na pwedeng gastusin sa election process, saan yung amount na yun? Kailangan kong maganda ng 300 million pesos para manalo. Okay, real talkan tayo. Okay, ganito. Madali kasing madali kasing i-deny yun eh. Kasi pwede kasi sabihin na, hindi ko na ba sinabing bayaran mo ako ng 300 million para manalo ka eh. Kasi nakahang yung sinabi kung nakahang eh. Di ba? Kailangan mo ng 300 million dyan. Hindi naman sinabi na kailangan mo ng 300 para bayaran mo ako para manalo ka dyan. Hindi sinabing ganun eh. Di ba? Kumbaga, kung ordinaryong tao ka, medyo hindi mo magigets eh, 'di ba? Hindi mo magigets na bribery, 'di ba? Pero sa atin, 'di ba? Hindi sa ating mga laking kanto, 'di ba? Yung mga laking kanto, yung mga laking kalsada, yung mga laking kalye, yung mga hindi natotolongges, madali lang magets yung ganung klaseng usapan eh, 'di ba? Diba eh? Ilan ba botante mo diyan? The 300,000. Naku, kailangan mo ng 300 million diyan para manalo. Sa atin, gets natin 'yon. Pero sa kanila, pwede nilang sadyain. Di ba ano sinabi ko? Mas patok talaga sa social media, kahit anong platform, yung tanga-tangahan ka. Di ba? Kaya nga may mga content na tanga-tangahan. It's up to you kung paano mo siya magigets. Di ba? Gets? Di ba? Yung ginawa ni Comelec Garcia, allegedly, kay Pisara, na, naku, kailangan mo ng 300 million dyan para manalo. Hindi naman niya sinabi directly na kailangan mo akong bayaran para manalo ka, gagawin natin yan, 300 million, mananalo ka, bayaran mo ako, gagawin natin yan. Di ba? Hindi niya sinabing ganon. Pero since na sila, mga kapwa lawyer sila, syempre naiintindihan nila yan. Sa atin, mga third party, mga hindi naman lawyer, salitang kanto, salitang kalsada, lumaking kalye, lumaking kalsada, pero nagigets natin kung ano yung ibig sabihin nila dyan. Pero syempre, hindi natin mapoprove yun. Di ba? Kasi hindi naman direct link sinabi. Di ba? Real talk yun eh. Totoo yun. Di ba? Pero tayo, gets natin yan. Kumbaga sa atin, nahatulan na natin si Comelec Garcia. Kaya, di ba? Nahatulan na natin siya. Pero sa kanila, syempre, due process. Yung due process yan. Yung tagal niyan. Di ba? O ngayon, nasa Supreme Court na ang daming trabaho ng Supreme Court, no? Di ba? Yung GAA, nasa Supreme Court. Ito yung mga kaso sa eleksyon, nasa Supreme Court. Ilan pa sila dyan? Di ba? Loaded na sila sa trabaho nila dyan. Anong masasabi niyo kay Attorney Respicio? Ano? Ang tindi lang ng patience ni Harold, no? Ni Attorney Harold. Biri mo, panalo na siya. Kung tutuusin, pwede na nga siya wag makialam kasi panalo na siya sa Reyna Mercedes. Pero hindi.
Harold and Attorney Glenn talaga yung sila lang talaga pumupuksa doon sa issue ng mga binabato nila sa COMELEC. Na sila lang talaga yung masisipag. Even though na panalo naman na si Harold, pwede na siyang tumahimik kasi nanalo naman na siya, pero hindi. Ang sipag pa rin niya. Biri mo, taga Reyna Mercedes siya sa Isabela. Dumadayo. Sa Public Power ata yun, yung Supreme Court, kung di ako nagkakamal. Dumadayo pa yan sa Maynila para lang lumaban. Kasuhan si Comelec Garcia dahil sa mga allegedly na mga issue ni Garcia. Ngayon, lalo na yan, yung 300 million. Di ba? Okay. Anong klaseng gobyerno? Nakakasawa, no? Nakakawalan ng gana, nakakawalan respeto. Kaya kayo yung mga OFW natin dyan, huwag muna kayong umuwi. Huwag muna kayong umuwi. Saka na kayong umuwi pagka maayos na. Kung maayos ka, di ba? Panoorin natin yung next. Reaction na natin kung susunod. Puta. Grabe mga nangyayari ngayon. Ba't ang hina? Mayor-elect Baste Duterte sa mga pahayag ni Palace Undersecretary Claire Castro matapos siyang batikusin kaugnay po sa pagbabahagi ng mga video na ginawa gamit po ang AI o Artificial Intelligence na umunay pabor sa mga Duterte. Pasok! Tama mo to giingon ni Bato. Regardless kung AI to or dili, na nag-reflect man ang sentiment sa mga tao ato. So that's why na ay engagement. Pabanangilan ako na kunaan. Akala ko ba matalino itong si Franz? Ano? Claire Castro. Basag. Sabi ni Mayor Baste, AI generated man o hindi, ang mahalaga umano ay ang engagement o yung pagtangkilik mula sa taong bayan dahil ito ay sumasalamin sa kanilang damdamin. Nakatotohanan Kaya niya, lamang. hindi na dapat pababain pa ang nasabing issue. Dapat na dahil lang kaibigan. So, like it's a post, real or not, it got engagement. Now, it reflects the sentiment of the people. It gained traction and people want to share this and show it to other people because it is the sentiment of the people. Yes. Patason man na to storya. AI lang. And I'm sure kung naman mo gamit o nga nakabuang kamo to. Para lang Yan yan. po ang paglilinaw o reaksyon ni Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte sa issue po ng AI na yan. Para lang bumato sa langit yan, leba-leba. Oh, ang tamaan. Ayun, nagalit. Sa puli. Di, ano naman di ba? AI man o real human yung gamitin for advertisement man, social media platform man, content purposes man. Pag tinamaan ka, talagang sapul ka. Diba? Nag-react ka, sapul ka. Ganun lang yun. Regardless, AI man o hindi. Diba? Next video tayo mga kayo. Grabe itong mga nangyayari sa Pilipinas. Sus ko, ay mga OFW, wag muna kayo umuwi, ha? Unnecessary delay on the part of the Senate. Hindi naman ito pagsasabi na totally dapat wala ng impeachment. This is an opportune time for the Congress to also see and rectify yung kamalian nila. Kasi mahirap naman, nalilitisin natin sa mataas na kapulungan ang articles of impeachment that did not go through the proper substantial mechanisms, particularly as prescribed by the law. Ano yung pananaw nyo hinggil nga dito sa pag-remand nga ng Senado doon sa articles of impeachment back to Congress or the House of Representatives, Prof? I think this was a brilliant move on the part of the Senate. No, in the first place, maliwanag naman ang sinasabi ng ating Constitution na sa mga pagdinig patungkol sa impeachment, it's the Senate that has the sole authority to try and to demonstrate their ability to impose yung tinatawag nating rules, no, for the procedural conduct of the impeachment. And I think na-demonstrate nila ito rito, basically. And I think maganda rin ito para malinawan ang publiko, no, dito sa articles of impeachment na paulit-ulit ko nga sinasabi, mukhang minadali, no, nung ipinelto nung February. I don't think the congressmen were really able to scrutinize, to even read at the very least, no, the contents of the articles kasi nga hinabol nila yung last session ng Senado kung maalala natin, no? At the same time, I think it will also give ample time for the Congress to really understand, if ever they don't know yet,
no, the dynamics or the legalities surrounding impeachment because maalala natin, meron talaga naman tayong constitutional prohibition on the filing of an impeachment wherein you could only file it once every 12 months. And maliwanag dito no, na mula ng 2024 hanggang nitong taon na to, nung Pebrero, nung na-file yung fourth impeachment complaint, merong naging paglabag dito. So I think this is an opportune time for the Hindi nila Congress matanggap talaga to no? see and rectify yung kamalian nila. Kasi mahirap naman, no, nalilitisin natin sa mataas na kapulungan ang articles of impeachment that did not go through the proper Process. substantial mechanisms, no, particularly as prescribed by the law. So I think what the Senate did was a way for the Congress to correct itself. And bago tayo mag-proceed, itama natin kung ano yung mga pagkakamali. So, hindi naman ito pagsasabi na totally dapat wala ng impeachment. Pero itong pinabanggit natin dito kung paano natin itatama yung mekanismo nito para later on, pag nagkaroon na ng trial, hindi ito mapupuna Mapupulaan or din. puntos noong defense, no, particularly of the legal team of the Vice President, na merong legal technicality or legal loophole, no, sila nakikita, which may derail, no, the proceeding even further. So we don't want that to happen. Opo. Sa madaling salita, Prof, ginagawa lamang ng Senado yung kanilang Trabaho. timeline. Wala pong delay na sinasabi po ng kabila ng mga mga ilang mambabatas nga po hinggil nga po dito sa pag-remand ng Senado sa articles of impeachment. Well, technically kasi if we're looking at the delay, I think ang naging problema rito hindi naman nag-ugat dito sa mataas na kapulungan, ano. Sa mababang kapulungan pa lang naman nung last year pa lang, no, nung 2024 pa lang, meron na silang mga pagkaantala na nangyari, no. So I think it's not right for them to put the blame right now on the Senate for whatever delay that was caused in the lower house. So I think right now, even if this impeachment proceeded without the remand, I think it may be very difficult to meet the June 30 deadline when the 20th Congress will be coming in. Otherwise, we'll be looking at impeachment that is, haphazardly done, maaaring hindi ma-file or maisumite lahat ng motion or hindi lahat maibigay lahat ng mga testimonya, ganun din yung mga material evidences pertinent to the case, which might render the decision quite oblivious or baka medyo magiging malabo para sa ating lahat kung ano man yung magiging decision nila. And syempre, lalabas na naman yung sinasabi na it's tainted with political color, it's all about alliances. But at the end of the day, I still believe that impeachment court, particularly with the leadership of the Senate President Francis Escudero, will always look at the merits and the demerits of the case. So I think hindi ito unnecessary delay on the part of the Senate, but rather it's a way, like I said, to rectify and to correct whatever wrongdoings that emanated from the Congress. Tama naman, 'di ba? Hindi kasi nila matanggap bumalik na remand sa Kongreso yung articles of impeachment trial. Hindi nila alam. Akala nila lulusot, nagbaka sakali, lulusot yan, sige, iyakan mo na, nakapila na Hindi nila alam, mabusisi ang Senado. So, binalik, niremand, pinagbotohan. Na-realize nila na may mali siguro sila at hindi nila ma-push through na. At dahil magto-28th Congress na, nagkakaroon pa ng issue kung matutuloy. Depende pa sa mga senador sa 28th Congress. Kaya hindi nila matanggap. Kaya pilit nilang umaalma sila ng umaalma ngayon dahil dapat nagpo-push through na yan. Hindi nila malapit na yung yung 30, 'di ba? Magto-28th Congress na, wala na. Hindi nila matanggap na naisahan sila. Yun lang yun. Actually, hindi naman naisahan 'di ba? Hindi naman nangiisa ang senador, ang Senado Talaga siguro nakita lang nila mayroong violation kaya nga pinapa-certify kung wala silang na-violate doon sa one year rule. Siguro naisip din ng Kongreso, oo nga no. Hindi natin na-overlook natin, meron nga, 'di ba? Kasi kung wala, sana inasikaso nila, 'di ba?
Yun lang mga kayon, Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Hanggang mamaya po ulit, maraming salamat po sa pagtangkilik dito sa atin, Joe Malone TV.